Inakusahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang mining company na di mano'y nagpopondo sa pagpapabagsak sa gobyerno. Bukod pa raw yan sa pondong galing sa mga drug lord. Wala namang binanggit ang Pangulo kung sino ang nasa likod ng di mano'y planong destabilisasyon. Pero hindi raw siya naniniwalang kasama rito si Vice President Leni Robredo. Live mula sa Malacanang, may report si Joseph Morong. Joseph. Jessica, pinopondohan nga raw ng ilang mga mining companies yung mga destabilization moves laban dito sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Pero ang sabi ng Pangulo ay hindi kinilala ng Pangulo kung sino-sino ang mga ito. At yan ang sinabi niya kanina sa atin sa pagharap niya sa Malacanang press corps kanina sa palasyo. Ang ugali ko is pag may... Kasabay raw yan ng pondo galing naman sa mga drug lord. Pero sabi niya hindi naman siya naniniwalang kasama sa mga grupong gustong mag-destabilize sa gobyerno si Vice President Leni Robredo. Pero hindi ko sila sabi na kasali yan si Lene. I don't want to drag her name. Ipinatawag ng Pangulo ang media at sabay-sabay silang humarap ni Senate President Coco Pimentel at House Speaker Pantaleon Alvarez para ihayag ang programa ng partido nilang PDP laban tulad ng federalismo at laban sa korupsyon. Tinanong ang Pangulo tungkol sa ibinigay sa kanyang Mercedes-Benz. Sabi niya kahapon sa PDP Laban Anniversary nga sa PSG compound daw ito. Pero ngayon, ang sabi niya nasa isang special garage ito. Bigay daw ito ng kanyang girlfriend at hindi niya ito tinanggap. Muli naman pinagtanggol ng Pangulo sa DNR Secretary Gina Lopez. Nagpakita pa ng mga litrato ng mga nakalbong bundok na gawa ng mga mining company ang Pangulo. I-re-appoint daw niya si Lopez. Tungkol naman sa Benham Rice, hindi naniniwala si Duterte na magiging agresibo ang China sa Benham Rice na nasa hilagang bahagi ng ating bansa. Ibinulgar kasi noong isang linggo mismo ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na may namataan silang aktibidad ng mga Chinese doon. At sabi ng Chinese Foreign Ministry, hindi raw porke inaward ng United Nations Convention on the Laws of the Seas noong 2012 sa Pilipinas ang Benham Rice ay atin na itong teritoryo. Or because they're claiming it. Correct, sir. So I can understand. So vis-a-vis, I can also answer, you cannot also claim that because I'm claiming it. But let us not fight about ownership or sovereignty at this time. Nagbiro pa ang Pangulo ng tanungin kung anong gagawin niya kung magtayo din ng mga istruktura ang China sa Benham Rice katulad ng ginawa nito sa ilang isla sa West Philippine Sea. Wala naman daw kapalit ang China sa 24 billion na investment na nakuha ng Pangulo sa kanyang China visit. No strings yan sila. And ang most of the, about a third of it is almost grant. Yung iba, bayaran mo na payable in 30 years, renewable for another 30 years. That's a lifetime. Ibig sabihin parang bigay na yan. Wala ring pakialam ang Pangulo sa Senate Committee report na nagsasabing premeditated murder ang pagpatay kay Alvera Mayor Espinosa. I do not care if there is even 1,000 committees that I will insist on the truthfulness of the police. Jessica, ilan pa sa mga sinabi ng Pangulo kanina sa press conference ay i-re-appoint daw niya yung apat na iba pang mga cabinet secretary na na-bypass ng Commission on Appointments. Number 2, nagpalutang din ang posibilidad si Pangulong Duterte ng total mining ban. At yung tungkol naman sa Mighty Corporation na may tax evasion case ay bahala na raw ang DOF, BIR at saka yung customs kung magkano ang dapat itong bayaran. Doon naman sa issue ng artistang si Cesar Montano na taga Tourism Promotions Board. Ang sabi ng Pangulo ay pinagkakatiwalaan niya si Montano at alangan naman daw na mga taga-Liberal Party yung kanyang i-appoint sa mga government positions. Jessica? Joseph, aside from the President, may isa pang mataas na opisyal who's talking about destabilization now, no? Senator Panfilo Lacson. And nire-relate niya naman ito dun sa pagtestimonya ni dating SPO3 Arthur Las Cañas sa Senado. Sabi ni Lacson, this could also be a destabilization move. Are there any indications kung connected itong sinabi ni Lacson sa sinabi ni Presidente Duterte ngayon? Kanina sa statement nito si Pangulong Duterte, wala naman siyang reference doon sa sinabi nitong si Senator Lacson na yung paglutang nitong si Las Cañas ay part doon para manggulo ng gobyerno, destabilize yung gobyerno. No? So I cannot say for certain kung yun din yung nire-refer ni Pangulong Duterte. Ang sinabi niya sa atin ngayon ay
ang tingin niya ay yung mga mining companies because nga of this order by the DNR ay baka tinatrabaho na siya para ma-destabilize yung kanyang gobyerno, Jessica. Joseph, itong press conference kanina, nakaschedule ba to o biglaan? Does this signal anything? Kasi parang biglang the Senate President was also there, the Speaker of the House was also there, parang full force. Kumbaga, parang does this signal any major push sa agenda ng gobyerno at this point? Yeah, that signals a major push, at least for federalism and yung anti-corruption. Remember, Jessica, kahapon ay anniversary ng PDP Laban. This press conference was scheduled. Alam na natin yan noon pang Friday at ang sabi sa atin ay haharap nga. Una, ang sinabi sa atin ay si Pangulong Duterte, pero kaninang umaga ay sinabihan tayo ng Malacanang na kasama na nitong si Pangulong Duterte, yung dalawang pangunahing leader ng ating legislative branch, itong si House Speaker Alvarez and si Senate President Coco Pimentel, na pareho kasi silang mga taga Mindanao. Sinasabi is, yung pinakamatatas na leader ngayon ay galing sa Mindanao. This is the time to push for federalism. And ito na yung dapat i-seize nila na opportunity, Jessica. Parang magkaiba lang ang himig ng pananalita ng Pangulo sa himig ng pananalita ni DND Secretary Lorenzana. No? Si Secretary Lorenzana duda kung innocent passage lang ba itong barko ng China na 3 buwan daw na nandyan sa Benham Rice. And then parang yung China din, parang nagbago rin ang posisyon. Kung nung una parang tame lang yung kanilang rason kung bakit sila nasa Benham Rice. Ngayon, they're also saying now na walang karapatan ang Pilipinas sa Benham Rice. Pero ang Pangulo mukhang still sounded na walang diferensya sa kanya itong ginawa ng China sa Benham Rice. Magkaiba sila ng himig ng pananalita ni Secretary Lorenzana. Joseph. Jessica, alam mo, that might be a strategy on the part of the President, no? Na parang ang sinasabi talaga sa atin ng mga tagapagsalita ng Pangulo when it comes to yung issue, lalo na dun sa nung una, yung West Philippine Sea, no? The President is keeping his cards close to his chest. And we can understand that kasi maraming siyang kailangang balansehin. On the one hand, we have trade investments and yung ating relasyon sa China ay bumubuti. Yung KSND Defense Secretary Lorenzana, we talked to him kahapon sa Baguio at medyo medyo candid at straightforward itong si Secretary Lorenzana in saying na we don't believe that's a passage lang yan from point A to point B. Yung China medyo strong and medyo nakakagulit din on the part of the government as far as Secretary Lorenzana is concerned na parang ang sinasabi na ngayon ng China is that okay, fine. Sabi ng UNCLOS noong 2012, part yan ng EEZ nyo, Exclusive Economic Zone. But that doesn't mean that it's your territory. So, we don't know if this is another frontier na kailangang magpagtalunan ng China at ng Pilipinas, yung isa pang territory na clearly UNCLOS has already said that it is ours, Jessica. Okay, maraming salamat sa iyo, Joseph Moro.